Hello po mga kababayan. Ang ganda ng asang ganda ni Mr. Maravillas. Mayon Volcano. Yan. Nasa Legazpi City Boulevard tayo. Ayan o. Ang ganda po. Kita ninyo yung paligid o. Wow, ang daming tao po dito. Tabing dagat. Yun ang Mayon Volcano. Paghapon matao dito. Napakaganda. Diba? Ginagawa namin dito mga kababayan paghapon pati paggabi dito kami nag-walking. Asa na sila? Doon sila papunta yung mga anak ko. Kami namin ni Mrs. dito naman kami ni Mrs. ayaw niyang mag video. Tapos may mga kainan po. And maganda rito po. Ang daming naka-park na mga sasakyan oh. Matindi. Linggo kasi ngayon mga kababayan. At maraming pwedeng bilhin dito. Pag umaga, yan mga pakwan po oh. Ang gaganda. Pag umaga doon kami namimili oh. Si Mrs. Maraming mga mabibiling mga pagkain. Pati mga preskong isda. Yan mga paninda. Ano ba yan? Paninda? Tuna sir. Wow, tuna. Opo. Sir, wag niya. Ano paninda mo? Nakilala ninyo ako? May kami gailing. Nanonood kayo sa akin? Nagbibideo lang ako dito. Hanap buhay. Taga saan kayo? Legazpi lang naman. Legazpi. Ito interview ko to para kumita. Siya na lang po. Ano ang paninda nito? Yun Mga iba-ibang tuna po sir. Yan. May Lolit. mga sausawan. Sausawan. Ito po. Tingnan nga natin. Yung mga Ayun. Tuna pa nga pong palo. Tuna. Ayun po. May tuna. Yan. Magkano naman yung isang ganyan? Per kilo po kasi yan Per sir. kilo. Tuna. Galing sa to? Sa dito lang galing? Jinsan po yan sir. Jinsan. Jinsan galing. Ayan po. Tapos ito ano to? Siya yung tuna special steak. Tapos ito sausawan. Kayo may-ari nito? Iba naman to. Boneless mamaya. Sir, ganyan po. Yan yung mga product namin. NJ. Dito po kayo dito kayo pumunta sa Boulevard, Legazpi Boulevard. Gabi-gabi ba kayo dito na? Hindi po, Sabado at Linggo. Sabado at Linggo. So, kasi matao pag Sabado at Linggo. Mga weekend lang kami, sir. Mga anong oras kayo nagsisimula? Mga hapon na po, mga 5 o'clock. 5 o'clock? So, galing Jinsan. Di ba? Ayan po, Jinsan. Priskong-prisko, mga kababayan. Padaan kami rito para mag-exercise. Ito naman, tingnan natin kung ano to. Anong paninda mo, sir? Ay, sir. Anong paninda mo? Yan galing itong Dagupan, 100% boneless bangus from Dagupan. Yan. Authentic yan. Yan po ang presyo nila, 190 to 3 packs. 3 pieces per pack. 210. May 170 lang medium size. Silipin natin mga kababayan. Anong oras kayo dito nagtitinda, sir? Mga 6 o'clock hanggang maubos. Yes. Yan. At Sunday at saka Saturday din kayo. Saturday. Kasi matao. Yan. So kung gusto niyo po, punta lang kayo rito. Alam niyo, kahit na yung nabibili, pati mga tawag dito, ukay-ukay. Yan dahil ukay-ukay. May nakakilala sa atin mga kababayan, nanonood sa atin sa ating podcast dito sa Life with Dan TN. Kita ninyo to, mga paninda. Tabing dagat po, ang ganda di ba? Yun mga kababayan. Lakad kami papunta doon. I-tour ko kayo mga kababayan dito sa amin.
Hello. Ang dami dito na mamasyal. Di ba? Nakakatuwa dito. Dagat. Daming nag-exercise dito po. Yan, mga paninda. Ang daming kutsi. Mga sasakyan. Mga mayamanan dito yung pasyalan po. You see? At ang maganda rito, mga kababayan, mamasyal sa ano. Basta't hindi umuulan. Maganda dito mamasyal kasi very safe dito po. Yung mga members ng TNT laging nagpapatrolya. Umiikot yung patrol car nila. So very safe po dito, mga kababayan. At yung mga taga-Legazpi, mga peace loving people, hindi palaway. Pati mga chinilas po, ang dami. Yan, daming pwedeng bilhin. Yan po. Naging market na niya, Mr. Maravillas, yung ano, yung boulevard ninyo. Hindi pinagpapawal kasi this is an opportunity for them na makapaghanap buhay. O ito po, Amor's Cheesy. Ayan, Amor's Cheesy Hungarian hotdog overload. Mura lang. Siguro napakasarap yan. Tingnan niyo po. Wow, cheesy hotdog. Ayan. Diba? Ito ano kaya to? Gutom dito yung ating mga naglalakad-lakad. Yan, ano siya po? Bake Mac po, sir. Bake Mac. Yan. Naubos naman siya? Pag paggabi na, naubos siya. Magkano naman ang isang ganyan? 75, di ba? Hindi kayo po magugutom dito, mga kababayan. Pag naglakad-lakad kayo rito. Ayan. Ang ganda-ganda po ng paligid. Sa gabi, maliwanag po. Maliwanag sa gabi. Daming ilaw po. Daming mabibili. Mga okay-okay. Mga kababayan, yung mga naglalakad-lakad dito, pwede na kayong mamili ng mga pwedeng gamitin paglakad-lakad. Diba? Yan. Beautiful. Para ng Boracay po. Sa Boracay ganito, ang daming mga paninda. Kinokopya lang nila. So yung mga mahilig mamanwit. So nilong mamanwit, may paninda rito. Ayan. Ayan. Japan surplus ya. Kayo nagtitinda. Yung ganito, magkano naman yung ganyan? 500. Mura lang. Japan surplus, mga kababayan. Yung ating mga tagapanood pumunta rito mamili ng pang-banwit. Di ba? Yung mga mga seniors, mga kababayan, paboritong tambayan dito. Kasi napakasarap ng simoy ng hangin. Wow, ito Kali Lemon, fresh. Dito siya ginagawa. Wow, naka-uniform pati sila. Di ba? Pagkagandang pasyalan po, mga kababayan, dito sa Boulevard ng Legazpi. Ito, pinagkakaguluhan. Siguro masarap siya. Kaya, ayun. French fries. Ayan. Magkano naman yung ganyan? 89 po yan. 89. Kita mo, mura. Yan, hindi tayo magugutom dito po sa Legazpi Boulevard. At ang gaganda ng mga nagbi-business dito po. Di ba? Yun naman, Pili Chow. Mahabang stretch ito, mga kababayan. 3 barangay yung covered nito. Ay, di nga, from Victory Village. Mula doon, mga kababayan. Victory Village, Puro. Dapdap pala. Tama, Dapdap. Sunod Puro. Tapos Lamba. So 3 barangay yung stretch nito po, mga kababayan. Yung kahabaan ng boulevard. Yan, Lamba na yon. So napakahaba yung nilalakad namin. 30 minutes brisk walking, sabi ng aking
doktor. Ang ginagawa naming routine, other than siyempre kami may gym, nag-gym tayo paminsan-minsan. Ayun, ina-advertise na po yung event na napakalaki dito sa amin, Bicol Loco. Yan. Bicol Loco. Yan. Bicol Loco. Doon yan gagawin, no? Sa airport. Malapit sa airport ng Legazpi po. Na-advertise na po. Dina-promote na habang nag-iikot po. Sound tracking. So kita ninyo mga tao. Ang dami-dami. Yan. So, para ng Boracay, oh. Sa bandang doon, pwede doon maligo. Kasi talagang may resort dito noon. Doon, no. Punta tayo doon sa baka may mga naliligo. O, di ba? Sabi ko sa inyo. May counterpart kami rito, mga kababayan ng Boracay. Yan. Talagang dumobli na yung tao. Dumami ng dumami. Mga kababayan, yung tao rito sa Boulevard ng Legazpi City. Ayan, dito kami bumibili ng kamote at saka kung ano-ano, mani. At saka may bagong itinayo dito monument. Dati na pala to. May bago doon sa park. Tingnan natin kung anong pangalan nito. This is the hero ng epic ng Ibalong. May festival kami rito, mga kababayan. Ayan, si Hanjong. Hanjong, the second hero of Ibalong. Yan yung history ng Bicol based sa epic ng Ibalong, and that's part of the festival dito sa amin. Ginagawa every October, kasabay ng Legazpi City Fiesta. O ngayon, habang naglalakad kami ni Mrs. I-discuss natin, pag-usapan natin mga kababayan, yung naging controversial na yung pagtulong. Alala ninyo, tinulungan ng DSWD yung isang nanay, isang babae pala, yung naging viral po. Nakuna ng video po doon sa Makati yata yon, tama, Makati, na nakita po sa Imburnal. Di ba? O ito siya, babaeng lumabas mula sa Imburnal sa Makati, tatanggap ng 80,000 pesos na cash assistance mula sa DSWD. Naging controversial. Nabas pa yung yung DSWD. Binigay na po. Yan yung report ng Filipino Star ngayon. Woman from Makati na nakita sa Imburnal po. Binigyan ng 80,000 pesos para to start sari-sari store. Ayun, pati si Senyora po nakisaw-saw sa controversy. Buti pa daw mga kababayan yung pumasok na lang sa Imburnal. Ang daming nag-post ng mga memes, nagpa-picture sa Imburnal. ginawa ng memes yung kwentong yon, kasi sabi nila, namutla na tayo kakatrabaho, sumot lang pala sa Imburnal para magkapera. Sabi ng isa, si Paul Santos, wrong location ata kami, walang CCTV. Sabi ng isa pa, pag-asa ng bawat Pilipino, Imburnal. Pesos ang viral na babaeng nakuhanan sa Imburnal sa Makati City. Ngayon, katuwang na siya ng DSWD para tulungan ang mga homeless. Nainggit yata yung iba po. Si Laila Pangilinan. Ang babaeng yan na nakuha ng lumabas sa Imburnal sa Makati City, tutulungan ng gobyerno. Bibigyan si Rose ng 80,000 pesos para makapagsimula ng sari-sari store. Ang pangarap niya magkaroon ng tindahan at sa assessment ni Rika na social worker natin, kaya ni Rose gawin yon. Pero paglilinaw ni Rose, hindi totoong nakatira siya sa drainage. Hindi ako nakatira sa isang Imburnal. Ako po ay may isang bahay. Gayunman, dati raw homeless si Rose. At ngayon, katuwang siya ng DSWD
homeless sa Metro Manila. Itinuro ni Rose sa mga otoridad kung saan sila matatagpuan dito sa paanan ng Skyway. Naabutan ng DSWD ang mga natutulog sa bangketa sa tabi ng South Superhighway. Sa tulong ni Rose, nakumbinsi ang ilang street dweller na sumama sa processing center para mabigyan ng pagkain at ma-assess kung ano ang nararapat na tulong. Kabilang sa mga yan ang isang PWD at ang kanyang mga alagang aso. Paglilinaw ng DSWD, hindi lang one-time, big-time na pera ang binibigay nila sa mga nasasagip na homeless. Sinisiguro raw nila na makakabangon ang mga ito sa lusak ng kahirapan. Nang sa gayon ay hindi na ulit sila tumira sa lansangan. Kami na nananawagan na sana pagbigyan nyo kami. Hindi ho kami nandito para saktan ho kayo. Nandito kami para hikayatin kayo at dalhin kayo sa mas maayos na lugar. Sa tala ng DSWD, mahigit 10,000 ang homeless sa Metro Manila. 5,000 dito. Natulungan na ng ahensya mula nang magsimula ang Oakland Pag-abot noong 2023. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ayan po yung balita na naging kontrobersyal. Minasama pa ng ilan nating mga kababayan. Itama naman po yung ginawa ng DSWD. Tinutulungan yung mga taong katulad nung babae para makapag-start ng hanap buhay. So, binigyan ng kapital 80,000 mga kababayan. Pero I think hindi naman talaga cash yun, kundi yung mga paninda. And syempre isinailalim yon or isa sa ilalim siya sa training para turuan kung paano humawak ng pera, paano mag-start ng maliit na negosyo para hindi habang panahon ganun ang kanyang uri ng pamumuhay. So yung tanong natin bakit minamasama ng ilang tao, ilan nating mga kababayan yung ginagawa na pagtulong ng ating gobyerno para hindi sila umasa habang panahon at hindi naman manatili sa ganung kalagayan sa kanilang lifetime. So minsan yun ang nakakalungkot mga kababayan. Sabi nga, damn if you do and damn if you don't. Pag tumulong ka, kasi obligasyon naman yun ng DSWD at may programa naman talaga para sa mga mahihirap, paano sila bumangon sa buhay. And maybe because of politics talaga, imbis na purihin, imbis na matuwa, ayun, pinagtatawanan, kinakantsawan, minamasama yung ginagawa ng ating gobyerno, especially ng DSWD. Dito na tayo, boundary ng Lamba. Yan ang boundary po dyan, Puro in Lamba yon. Puro. Tapos ito Lamba na yon. Tingnan natin kung mga naliligo mga kababayan sa beach resort dito. Mayroon na po. Yan may mga naliligo na. Di ba? Maganda yung dagat dito, malinis. Yan yung baybayin malinis. Hindi lang siya white sand, pero malinis siya. Laging nililinis po yung yung shoreline. Di ba? Maganda po dito mga kababayan. Yan, may mga bata doon naliligo. Ayan. Lapit tayo doon mga kababayan. Yan malinis siya malinis yung baybayin po. Mapunta doon. Dati man po itong beach resort noong panahon nang ma-develop siya, magkaroon po siya ng kalsada at tinawag na Legazpi City Boulevard. Yan maraming naglalakad dito mga kababayan paggabi para mag-exercise. Kasama na kami sa mga palagi naglalakad dito po para makapag-exercise mga kababayan, lumakas yung ating katawan. Yan po.
Yung Mayon Volcano, kitang-kita pa rin, oh. O, diba? Galing kami doon kanina. Malayo na rin yung nalakad natin. Balik na kami, mga kababayan. Hindi na kami didiretso doon. Na tayo rito. O, ibang barangay ito, Lamba. Yun ang Puro doon, oh. Ayan, oh. May pangalan Puro. Ayan, oh. Puro. Ayan, diba? Ayan, oh. I love Puro. Napakalinis ng paligid po, mga kababayan. Mayon Volcano. Kahit gabi na nakikita pa rin, oh. Maganda kung nasa eruption siya. Yung apoy makikita mo parang, pero hindi unless talagang massive eruption parang yung sa Hawaii, mga kababayan. Pero ito kitang kita dito kasi mataas yung Mayon Volcano po. That's it, mga kababayan. Bye-bye na muna. God bless.